Sa Saudi Arabia, mahigpit na ipinagbabawal ang relasyon sa kapwa-kasarian o pag-iisa ng kapwa-kasarian sa ilalim ng Sharia law. Sa ilalim ng batas na ito, lahat ng uri ng ugnayang pisikal sa labas ng kasal, kasama na ang parehong kasarian ng relasyon, ay itinuturing na krimen. Ang pinakamabigat na parusa sa batas na ito ay ang parusang kamatayan at ang parehong lalaki at babae ay maaaring parusahan sa ilalim ng batas na ito. Bukod pa rito, ang mga transgender o taong hindi sumusunod sa mga itinatakdang dress code ng Sharia law ay maaaring rin kasuhan. Walang nakasulat na criminal code sa Saudi Arabia. Ang pangunahing batayan ng batas sa bansa ay Sharia, na nagmumula sa Quran. Ang pagbabawal sa pisikal na ugnayan ng kapwa-kasarian ay nakabase sa kwento ng propetang si Lut sa Quran, pati na rin sa mga turo ni Propeta Muhammad na nasa Sunnah. Mayroon ding scholarly consensus o pagkakaisa ng mga iskolar hinggil sa kahulugan ng mga turo sa Quran at Sunnah na nabuo pagkatapos ng pagkamatay ni Muhammad. Ginagamit din ang qiyas o lohikal na pangangatwiran bilang batayan ng ilang desisyon. Ang mga hukom sa Saudi ay may malawak na kapangyarihang magpasya base sa sarili nilang interpretasyon ng Sharia. Hindi sila obligado na sundin ang mga naunang desisyon ng ibang hukom, kaya't madalas ay nagkakaroon ng magkaibang hatol kahit sa halos magkaparehong kaso. May mga royal decree o kautusang mula sa hari at mga regulasyong ipinatutupad ng gobyerno. Matagal nang nananawagan ang mga reformista na gawing mas malinaw at nakasulat ang mga batas, at may mga hakbang na rin tungo rito gaya ng pagsasalin at paglalathala ng ilang Saudi criminal at civil laws. Gayunpaman, nananatili ang tradisyonal na interpretasyon ng Sharia na mahigpit na ipinagbabawal ang pisikal na ugnayan ng parehong kasarian, lalo na ang akto na lubos na ipinagbabawal sa ilalim ng tradisyonal na batas. Bagamat may pagkakaiba-iba ang opinyon ng mga iskolar ukol sa nararapat na parusa mula sa wala hanggang sa parusang kamatayan. Ang batas sa Saudi ay hindi nakasulat sa iisang code. Ang sistemang legal nito ay batay sa Wahhabist interpretation ng Sharia na galing sa Quran at Sunnah. Partikular na pinagbabatayan ang kwento ni Prophet Lut at ilang turo ni Muhammad sa Sunnah sa pagtukoy ng parusa sa pisikal na ugnayan ng magkaparehong kasarian at hindi pagsunod sa tradisyonal na pananamit o gawi batay sa kasarian. Sa lipunang Saudi, ang pagkakagusto sa kaparehong kasarian at pagiging transgender ay karaniwang tinitingnan bilang hindi tinatanggap ng lipunan at bastos. Kaya't pinapayagan ng batas ang parusang kamatayan sa mga akto ng pagkakagusto sa kaparehong kasarian. Kabilang din sa ibang parusa ay pagkakakulong ng walang tiyak na haba ng sentensya, pagmumulta, latigo at deportasyon para sa mga dayuhan. Sa panahon ng investigasyon at pagkakakulong, may mga naiulat na kaso ng pagmiminsala sa mga hinihinalang LGBTQ+. Mayroon ding mga insidente ng pamiminsala mula sa komunidad laban sa kanila. Ang probisyong ito ay may ugat sa Islamic law, kung saan ang Saudi Arabia ay nagpapatakbo ng isang sistemang kriminal na hindi nakasulat sa iisang kodigo, kundi nakabatay sa mga prinsipyo ng Sharia. Sa mga nakaraang taon, may malinaw na ebidensyang nagpapatunay na ang batas na ito ay aktibong ipinatutupad at ang mga taong kabilang sa LGBT ay madalas na inaaresto. May mga kaso kung saan ang mga naaresto ay binigyan ng pinakamabigat na parusa, kabilang na ang pagkitil. Dahil sa kakulangan ng transparency sa mga galaw ng law enforcement sa Saudi Arabia, hindi tiyak ang bilang ng mga naaresto, nakasuhan o naparusahan. May tuloy-tuloy na mga ulat ng diskriminasyon at pamiminsala laban sa mga LGBT sa mga nakaraang taon, kabilang dito ang pagkitil, pamiminsala, pananakot at paglimita sa karapatang pantao tulad ng akses sa mga serbisyo. Dahil sa takot, stigma ng lipunan at kawalan ng organisasyong nagtatanggol sa karapatan ng LGBT, maraming insidente ang hindi na itatala o naiuulat. Noong March 13, 2005, 2 lalaki ang pinarusahan ng kamatayan matapos mapatunayang responsable sa pagkitil ng isang Pakistani na umano'y nakasaksi sa isang sensitibong sitwasyon na maaaring maglantad ng kanilang relasyon. Ayon sa ulat ng Ministry of Interior, sina Ahmed Al-Inisi at Shahar Al-Rawi ay binangga si Malik Zed Khan gamit ang sasakyan, pininsala gamit ang bato at binura ang katawan nito matapos silang mahuli sa isang kahihiyang sitwasyon, isang pariralang madalas gamitin ng gobyerno upang tukuyin ang mga ugnayang hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng Sharia. Ang insidente ay nangyari sa Irar, isang lungsod sa hilagang bahagi ng Saudi Arabia malapit sa hangganan ng Iraq. Noong araw ring iyon, inanunsyo ng Saudi Interior Ministry ang pagpapatupad ng parusang kamatayan kina Ahmed Ali at Shahir Al-Rabli. Sa ulat, sinabi nilang ginawa ang krimen upang hindi sila maipahiya o mailantad sa publiko. Sa ilalim ng Sharia law, ang mga ugnayan sa pagitan ng magkaparehong kasarian ay maaaring parusahan ng latigo, mahabang pagkakakulong, o sa pinakamatinding kaso, kamatayan. Ayon pa sa mga ulat,
madalas magsagawa ng pag-aresto ang mga awtoridad base lamang sa sumbong ng ibang tao kahit walang matibay na ebidensya. May mga pagkakataon din na ang mga lalaki na hindi naman kabilang sa LGBT ay nadadamay dulot lamang ng reklamo o alitan sa kapitbahay. Noong panahong iyon, tumutol ang Saudi Arabia sa isang resolusyon ng United Nations Human Rights Council na kumukondena sa paggamit ng pamiminsala o pagmamalupit ng mga awtoridad habang nasa kustudiya ang isang tao. Ang pagtutol ng Saudi Arabia ay nakabatay sa katotohanang ang resolusyon ay tumutukoy sa ulat ni Special Rapporteur Nils Melzer ukol sa pamiminsala kung saan binanggit ng mahigit 60 beses ang isyu ng kakaibang ugnayang personal. Ayon sa Saudi, ito raw ay ginagamit para isulong ang mga layuning lampas sa simpleng pagpuksa ng pamiminsala. Tulad ng nauna, nananatiling hindi nakasulat sa iisang kodigo ang sistemang kriminal ng Saudi Arabia, kundi ito'y nakabatay sa mga prinsipyo ng Sharia. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang anumang maselang ugnayan sa labas ng kasal. Dahil hindi pinapayagan ang same-sex marriage sa bansa, automatikong ang ugnayan ng kapwa-kasarian ay tinuturing na labag sa batas. Ang parusa ay nag-iiba depende sa kalagayan. Kung ang akusado ay kasal na o kung ito ay sangkot sa interfaith relations, maaaring patawan ng parusang kamatayan. Para naman sa hindi kasal na lalaki, ang parusa ay latigo o flogging. Bukod sa isyong ito, mahigpit din ang dress code sa ilalim ng Sharia na may direktang epekto sa mga transgender at sa paraan ng kanilang pagpapahayag ng sarili batay sa kasarian. Noong April, inanunsyo ng Saudi Arabia na nagpataw ito ng parusang kamatayan sa 37 na lalaki at ayon sa mga ulat, 5 sa kanila ay may kinalaman sa ugnayan ng kapwa-kasarian. Noong October rin, naiulat ang pag-aresto sa isang social media user matapos mag-post ng kanyang larawan na nakashort sa tabing dagat. Ayon sa ulat ng Human Rights Watch, ginagamit ng mga hukom ang hindi nakasulat na prinsipyo ng Islamic law upang patawan ng parusa ang mga pinaghihinalaang may masilang ugnayan sa labas ng kasal, kasama na rito ang mga sensitibong ugnayan ng kapwa-kasarian. Kung ang kilos ay naganap online, ginagamit ng mga hukom at taga-usig ang malalabong probisyon ng anti-cybercrime law ng bansa na nagbabawal sa anumang online na aktibidad na umano'y sumisira sa pampublikong kaayusan, relihiyosong halaga, pamantayang panlipunan o privacy. Isang Saudi-based news outlet ang nag-ulat na humigit kumulang 35 na kaso ang isinampa laban sa mga lalaking pinaghinalaang may sensitibong kilos, kabilang na ang mga paratang sa cross-dressing sa loob lamang ng 6 na buwan. Sumunod ito sa balita na ang mga taga-usig sa bansa ay nagsusulong ng mas mabibigat na parusa, kabilang ang parusang kamatayan para sa mga LGBTQ+. Sa lipunang Saudi, ang ganitong uri ng ugnayan ay tinitingnang lubos na kahiyahiya at labag sa kultura.